Alaman nyo kung nag-charge yung regulator or hindi. Dito lang sa fuse. Napakadali lang. Ayaw. Pero dito ilaw siya. So ang mangyayari pag dapat magkakaroon to ng power. Papunta ng stator yan. Andun sa loob yung stator. Pwede natin i-test yan na may ilaw yung test light. So good. So ang gagawin natin, ilalagay natin to. Pansin nyo Kaboss Amo, meron na siyang power. Diba kanina wala siyang power? Naging problema, ayaw mag-charge ng motor. So ibig sabihin, laging nalolobat yung battery niya. So marami na siyang pinuntahan na mekaniko. Ang sabi ng mga mekaniko, sira daw yung kanyang stator. Yung iba naman daw, sira yung regulator. Kaya naguguluhan si bossing. So kaya ngayon nagpunta siya sa atin para matignan yung motor. So hindi po sira yung kanyang stator, hindi rin sira yung regulator. So alam nyo kung ano nangyari sa motor niya, Kaboss Amo. Nagkaroon ng problema sa wirings, nagkaroon ng loose contact. Pakita ko sa inyo, i-vlog natin kung paano yung step by step na ginawa ko. Kung paano ko nalaman yung talagang sira ng motor. So tama-tama to Kaboss Amo sa mga nag-uumpisa pa lang maggawa ng mga wirings. So okay itong i-share ko sa inyo ngayon. Kung paano malaman kung sira nga ba yung regulator at sira nga ba yung stator. So kasi minsan mga Kaboss Amo, ayos naman yung mga parts pero pinapalitan pa rin ng mga mekaniko. Kaya ito ginawa ko itong video na to para magkaroon kayo ng idea kung ano ba dapat yung mga papalitan sa motor pag naging problema nyo is yung pagkalobat ng battery. Bago natin umpisan Kaboss Amo, please, kung bago ka pa lang sa aking channel, like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Meron din tayong Facebook. Follow nyo ako sa Facebook at sa TikTok. So yun Kaboss Amo, ito pala yung ginawa natin setup kay Carmela. Malupitan yan. Pwede mo siyang ibalik sa stock. Yan, stock ng ilaw, tapos lupit yan. So yun Kaboss Amo, tara, umpisahan natin, puntahan na natin yung motor. Let's go! Alright mga Kaboss Amo, hello. So nagbabalik tayo. At ito na nga po yung tinatroubleshoot natin ng motor. Tulad nga na sabi ko sa inyo kanina, okay naman yung regulator, okay naman yung stator, pero ayaw mag-charge ng kanyang regulator. So dinala na po sa ibang mekaniko. Sabi papalitan doon ng stator, yung iba naman papalitan doon ng regulator. Pero nang troubleshoot ko mga Kaboss Amo, ay wiring lang pala ang problema or loose contact. So ganito mag-troubleshoot para hindi kayo gumastos at hindi na rin kayo problema sa mga motor nyo. Kailangan lang natin Kaboss Amo ng multimeter, yan, tapos test light. Yan, kailangan din natin yan. Tuturuan ko kayo kung paano i-test yung stator tsaka yung regulator ng ganitong klaseng mga motor. GY6 siya, tapos full wave yung kanyang regulator. Pati yung stator na ito, full wave na rin siya. So paano malalaman ko pag full wave? Walang ground yung kanyang stator or naka-floated kung tawagin nila, ground ng stator. So check na natin isa-isa mga Kaboss Amo kung paano ko nga siya inayos. Let's go! So yan Kaboss Amo, una yung gagawin para malaman nyo kung nag-charge yung regulator or hindi, dito lang sa fuse. Napakadali lang. So eto kasi yung fuse na yan, pag inalis mo siya, yan, so inalis natin yung fuse. Eto Kaboss Amo, papunta siya dito sa battery, sa may positive. So ibig sabihin laging may power yan kasi nga nasa battery siya, sa positive. Mawawalan lang ng power yan kapag lobat yung ating battery. Ganun ngayon nangyari dito, laging nalilobat yung battery. Ipapakita ko sa inyo, ilalagay natin yung clip ng ating tester dito sa negative. So lahat ng tutusukin natin positive. Yan, positive. So meron siyang power. Pero itong red wire na isa, wala. So magkaka-power lang yan Kaboss Amo kapag umaandar yung motor. Dahil
galing sa stator, ko-convert ng regulator papunta dito para maging DC. So yan, kaya naman po may fuse yan mga kaboss amo, para just in case na may shorted na ginawa or may kinabit dito sa motor na accessories tapos nagkamali or nag-troubleshoot yung may-ari, nagkamali, puputok yung fuse. Hindi na siya dadirect sa battery, hindi siya magkakos ng pagkainit ng wire at pagkasunog. Kaya mahalaga yung fuse na yan. Huwag kayong magtataas ng fuse kasi minsan yung matataas na fuse hindi niya kayang putulin kahit sobrang init na ng wire. Ang mangyayari mga kaboss amo, malulusaw yung pinakalagayan ng fuse. Kaya dapat standard lang lagi yung fuse kung ano yung recommended. Pero ito, ginagawa ko dito, ina-upgrade ko siya sa fuse box. Tapos naglalagay lang ako ng 10 ampere na fuse. Ganun lang ginagawa ko. Hindi pa rin makapal. So tara, subukan na natin kaboss amo kung maglalabas ba ng power to or hindi. So ikabit muna natin yan para ma-push button natin. Alright kaboss amo, so yan, umaandar na siya. Pag-iwalay na natin yung fuse. Yan, nakaiwalay. So ilagay ulit natin kasi namatay. Dapat kasi umaandar siya. Yan, so wala tayong taga pihit dahil namamatay, wala siyang minor. Yan, iwalay natin. So umaandar pa rin. Tapos dito, ay nako po, wait lang, lagyan ko siya ng minor. Alright, sorry mga kaboss amo. So yan, nilagyan ko siya ng minor. Hindi na yan mamamatay ngayon. Ayan, alisin natin to, pag-iwalay natin. So tinanggal ko yung fuse. Tulad ng sabi ko sa inyo, dapat naglalabas to ng power. So dapat iilaw yung tester natin. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi siya umiilaw. Ayan, ayaw. Pero dito iilaw siya. So ang mangyayari pag naubos yung karga ng battery, lobat na, hindi nagagana yung push start. Yan, ganun lang kaboss amo. Malulobat, hindi gagana yung push start dahil hindi naglalabas to ng 12 volts supply. So punta ngayon tayo sa regulator. Yan, pumunta ngayon tayo dito sa regulator kaboss amo. Kasi sa regulator, meron din yung red wire. So baka mamaya meron lang putol sa harness. Yung pala, kailangan lang natin lagyan ng jumper para magkaroon ng power. Ngayon, hiwalayin natin to. Yan. So dito ngayon tayo re-recta para just in case na may putol dito, malaman natin. Dito ngayon tayo sa red wire. Dapat kasi pag aandar yung motor, meron niyang power. Yung galing dyan, pumupunta doon sa fuse. So start natin. Dapat magkakaroon to ng power. Ito yung test light natin. So lagay natin sa red. Yan. So mapapansin nyo, wala talaga. Okay, wala talaga siya. So yun na yung troubleshoot natin. Dapat magkaroon siya ng power. Yun yung kailangan natin gawin dito sa motor. So syempre kaboss amo, una natin i-test yung stator natin. So ang gawin nyo pala muna mga kaboss amo, ito, i-recta nyo siya kasi baka mamaya maluluwag lang yung socket, kaya naglo-loose. Pwedeng ganun. Pero ito, sa kaso nito, nirekta ko na siya. Yan, yung yellow nirekta ko sa yellow, tapos yung white nirekta ko sa white, yung green nirekta ko sa green. Pero ganun pa rin, hindi pa rin naglalabas ng power yung kanyang regulator. So kailangan na talaga natin siyang check upin. So para ma-test natin to, yung kanyang stator, ito kasi papunta ng stator yan. Andun sa loob yung stator. Pwede natin i-test yan kahit hindi natin buksan. So kunin lang natin yung tester natin. Yan. Ang gagawin natin kaboss amo, itong tester ko, yan, may pantusok siya, yung positive, tapos
Yung negative niya, may pantusok din. So, para malaman natin kung okay pa yung stator niya, dapat ilalagay natin yung dalawang tester natin. Yung isa dito sa yellow, yung isa sa white. Tapos, dapat iilaw siya pag pinapadyakan natin yung motor. So, ganun muna yung gagawin natin. So, set upin natin. Okay, Kaboss Amo. So, yan, na-set up na natin. Yung isa tinusok ko sa white, yung isa tinusok ko sa yellow. Tapos, sisipaan natin. So, habang sinisipa ko yun, tututo ko dito. Dapat iilaw yung test light natin. Hindi ba? So yan, Kaboss Amo, kung mapapansin nyo, umiilaw yung test light natin. So indicator yon na goods pa yung ating stator. So ulitin natin ah. Yan, so umiilaw talaga siya. Kaya huwag kayo basta-basta magpapalit ng mga parts. So meron yan. So importante rin na i-test nyo yung green wire dito sa stator kasi ground yan. Yan, no, meron siyang ilaw. So okay yung ground. Kasi nilagay ko yung tester ko sa positive. So goods yung ground niya. Lagi nyo rin yung itetest. So ganun din naman dito sa ating regulator. So yung ground niya green. Tingnan nyo rin kung may ground. Kasi minsan hindi rin siya nag-charge pag walang ground. Pag naputol yung connection ng ground. Yan, okay naman siya. Tapos, Kaboss Amo, tignan nyo rin kung meron pumapasok na 12 volts. Yung black wire, ito yung accessories wire. Tignan nyo rin kung may power yan. Para ma-check nyo kung may power yan, buksan nyo yung susi. Tapos, ilagay nyo to sa ground. Tapos, yung test light, lagay natin dito sa black. Yan. So, may ilaw siya. Sabihin, okay naman to. Tapos malaking factor din to yung pag-test ng appearance ng ating device. Tulad nito, wala naman tayong nakikitang sunog. So parang ordinary pa na regulator, parang okay na okay pa siya. Kasi minsan malalaman nyo may crack dito. Kasi pag yan may crack, talagang sira na yung regulator. Check nyo rin yung appearance. Ganon din sa stator. Pero di kasi natin mabubuksan yung loob ng stator. Pero malalaman nyo rin doon kung may mga sunog-sunog na siya. Tsaka yung resistance niya, i-check nyo rin. So marami naman akong video kung paano i-test yung resistance ng stator. Hindi ko na siya muna isasama ngayong vlog. Tapos etong regulator, okay din naman siya, goods naman siya. Tapos, ngayon dito na tayo magpo-proceed sa pag-check ng mga continuity ng bawat wire. So ibig sabihin, okay naman siya. So baka ang possible is yung mga connection niya, meron na putol sa loob. So hindi naman natin pwedeng buksan yung loob niya kasi unang-una, hassle, patanggalin mo lahat ng kaha. So ito yung shortcut natin dyan. Gamit tayo ng multimeter natin. So ang gagamitin natin dito, yung kanyang, ito, yung parang signal. Wait lang Yan. Yung parang signal na yan. So yan yung continuity. Kapag itong dalawang test probe nagdikit, yan, tumutunog siya. So malalaman natin kung may putol. So ano ba yung gagawin natin? I-check natin yung white wire tsaka yung yellow wire. Kung may putol, papunta dito. Sa kabila tayo. Papunta dito sa yellow at white wire din na papunta ng stator. So ganun lang kasimple. Yung test probe lalagay natin sa yellow. Tapos yung isa dito rin sa yellow. So dapat tutunog. Tutunog dapat to. Ayan. So gawin na natin, Kaboss Amo. Dito tayo. Mahirap kasi wala tayong taga-hawak. Yan. Sana umabot siya.
Yan, yellow. Tapos, kabila tayo. Yellow din. Yan. Dapat tutunog to ha. Teka lang, natanggal pala to. Yellow sa yellow. Yun. Naririnig nyo, tumutunog. Okay, goods naman yung yellow natin. Sa white naman tayo. Sa white. Lipat natin sa white to. Yan, sa white. Tapos, etong isang test probe natin sa white. Ayun. Nadali na. Hindi siya tumutunog. O sige, sige. Pumunta ako doon. So, hindi siya tumutunog. Yan, kaboss amo. So, yan yung naging problema niya. Wala palang connection yung white wire dito sa papuntang stator. Dun sa white wire ng regulator. Kaya talaga hindi siya maglalabas ng 12 volt supply papunta sa battery natin. So, ano yung paraan natin dyan? Alam na natin yung naging sira. So, wala palang loose contact pala siya. Gagawin natin, meron ako mahabang wire dito. Alright, kaboss amo. So, meron tayo ditong wire. Yan. Mag-jumper tayo or bypass kung tawag nila. Dito, lalagay natin dito sa white. Tapos sa kabila. Meron din akong pinagapang na wire. Ito, mahaba ito eh. Sa loob ko may nadaan. Ito, lalagay natin dito sa white. Tapos, tignan natin kung magkakaroon na ng power tong red wire. So, ganun lang gagawin natin. So, yan, kaboss amo. Ganyan lang kasimple. Nagdugtong tayo ng wire dito. Nagtap tayo sa white. Tapos, nagtap rin tayo dito sa white. So, di na natin kailangan i-check yung continuity niyan. Kasi okay naman yung wire na kinabit ko. So, goods na yan, kaboss amo. Kasi, bago yung wire natin. Tapos, GSE pa yan. Kaya matibay. So, ang gagawin na lang natin, paandarin natin yung motor. Tapos, tignan natin kung meron ng power yan. So, tara, start natin. So, yan, tignan natin kung meron na siyang power. Nag-service kami ng yun. Yan, mapapansin nyo kaboss amo, meron na siyang power. Diba kanina wala siyang power? So, ibig sabihin kasi, kaya siya walang power dahil dun sa ginawa natin kanina. So, ngayon, pagdugtungin na natin tong red. Tapos, dito naman natin titignan kung magkakaroon ng power to. Pag yan nagkaroon ng power, okay na yung motor. Pwede mag-charge na ulit yung battery niya. Yan, so yan kaboss amo. I-start na natin yung motor. Tapos tignan natin kung may power dito. Ayan, alisin natin yung fuse. Tapos check na natin kung may power. So yan. Meron na siya mga kaboss amo. Diba kanina, ang ginagawa natin siya, wala. Kaya pag nalulobat to, yung battery natin, hindi na gumagana yung push start. So ngayon, hindi na malulobat yan kasi, yan, nag-charge na siya. Ganun lang kasimple mga kaboss amo mag-troubleshoot. So, pwede na natin ibalik to. Right, kaboss amo. So, ganun, yun lang yung vlog natin ngayong araw. So, maraming salamat sa lahat ng nakasubscribe at lahat na sumusupport sa ating channel. Abangan nyo po yung mga vlog natin about sa mga pag-ayos ng wiring at sa pagre-review ng mga motor. So, yun lang po kaboss amo. Meron tayong Facebook page. Huwag nyo po kalimutan i-follow. Ayun lang po. At maraming salamat po sa lahat. Peace out!